Amen. Amen. Okay. So, gusto kong kayo tanungin. So, naranasan niyo na po ba na maghabol sa isang bagay? May it be promotions, no? Or financial stability, or maybe dreams or plans in life. Or minsan, we're looking or we're chasing for katiyahan sa ating buhay. Sa school, ano hinahabol natin? Minsan, yung grades natin, di ba? We want to excel, we want to get rewards, di ba? Sa trabaho, meron tayong mga deadlines. May mga projects tayo na kailangang tapusin. Ang iba naman, we're chasing or we're looking for a source of money. Diba? Naghahanap tayo ng pera, ng success, ng recognition. Or minsan, we're also looking for validation from social media. Sino dito yung gusto ng maraming likes? Diba? Maraming comments sa kanilang mga posts. Diba? So, yung iba sa atin, nakikita yung kasiyahan sa ganon mga bagay. Pero kahit minsan, or minsan, kahit anong habol natin, minsan parang kulang pa rin. Parang bitin, di ba? Parang hindi natin ma-reach yung mga gusto nating mangyari. Hindi natin magampanan or hindi natin makita na mag-materialize yung gusto natin sa ating buhay. Mga magulang, mga kapatid, naisiparating ng ating Diyos sa umagang ito na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, hindi ikaw ang hahanap ng pagpapala. Ang pagpapala mismo ang darating at hahabol sa atin. Gusto po ba natin yun? Imagine nyo, di ba, sa road or sa kalye, sino dito yung mga nagdadrive, di ba? Kunyari may kotse sa likod mo, nagbubusina, di ba? Nagpa-flash nung ilaw niya. And to get your attention. Gusto kanya i-overtake, di ba? Pero ang gusto nating ipakita dito, that blessings ay gusto tayong lampasan, abutan, hindi para iwanan ka, kundi para samahan ka at abutan ka. Ganyan ang blessings ng Diyos kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Binubuksan niya ang pintuan ng langit at ang pagpapala ay dumarating at umaabot hanggang sa ma-overtake niya tayo. So ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay overtaken by blessings. Ano pong meaning ng blessing? Anyone? So ang blessing, hindi to pang material na bagay lang, 'di ba? Hindi lang to pera, hindi lang to kotse, bahay. Sa Biblia, ang blessings din ay tumutukoy sa mga pabor ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa mga biyaya mula sa Diyos. Maaari rin itong tulad ng kapayapaan or katalinuhan or wisdom. Renewal ng kalakasan natin ng pisikal. Maaari din itong protection sa atin sa pang-araw-araw or pabor mula sa tao. Maging ang magandang relationship with each other. Ito ay isang pagpapala. So ang pagpapala ay biyaya ng Diyos na nagpapasaya, nagpapalago, at nagpapalakas sa atin bilang tao. Ano naman po ang overtake? So literal, di ba? Ito yung hindi basta paghabol, kundi ito yung paglampas. Tama po? So, what I'm trying to tell you today is overtake here means God's unstoppable favor reaching us beyond our own efforts. It speaks of abundant blessing, no? Na nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin once we follow Him, once we obey His word.
At hindi mabagal or optional ang mga pagpapalang ito. They overwhelm, they pursue, they overtake us. They saturate our lives kung tayo lang ay maglilingkod ng tapat. No? Obedience positions and align us to where blessings can overtake us. No? Kung wala tayo sa tamang lugar, paano tayo mabubuhusan ng pagpapala? Amen po? Amen. So, ang theme passage po natin for this month ay mula sa Leviticus 26, 3-13. So, for the month of October, ang theme po ay emphasizing blessings, revivals, harvest of blessing, abundant rain, fruitful fields. Pero sa umagang ito, ang nais ko pong i-share sa inyo na verse ay magmumula sa Deuteronomy 28, verse 2. Basahin po natin. All these blessings will come on you and overtake you if you obey the Lord your God. Sa Tagalog, Ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabutan ka kung susundin mo ang Panginoon mong Diyos. Amen. So sa ibang version, yung overtake, ang word is will accompany you. So sasamahan ka. So ang blessings daw will come on you and overtake you or will accompany you if you obey the Lord your God. So ito po ay sinabi ni Moises bilang paalala sa mga Israelita. Ito yung panahon na bago sila pumasok sa Canaan, so yung promised land or the land of milk and honey, no? So kung iisipin, for 40 years, ang Israelites, sila po ay naglakbay sa wilderness. And sa paglalakbay na yon, ganun katagal because of God's judgment to Israelites because of their disobedience and lack of faith in Him. So bawat umaga, kailangan nilang mangolekta ng pagkain, no? Kailangan din nila ng himala ng source ng tubig mula sa bato. And during nung course ng kanilang travel, paulit-ulit silang nagrereklamo, no, sa Panginoon. Pakiramdam nila lagi silang naghahabol sa kanilang pangailangan. Habol sa pagkain, habol sa tubig, habol sa security, di ba? Kaya hindi karaniwan para sa kanila na marinig ito mula kay Moises. Kasi sanay na sila sa parang, 'di ba, parang survival mode na sila eh. Pero today, ang nais na sabihin ng Lord, kapag may pagsunod, may kasamang pagpapala. Hindi na tao ang hahabol, kundi pagpapala ang hahabol sa atin. Mga kapatid, ganyan din ang sitwasyon sa atin sa ating mundong ginagalawan, no? Parang ang naitanim sa atin ng mundo is we need to keep busy of ourselves, chasing our own plans and our own yung mga gusto nating adhikain sa buhay. Napapagod tayo, 'di ba? Naranasan natin yung na-upset tayo pag hindi natin na-achieve yung mga ito. Pero we want to point out today that we must obey to experience the great and overflowing blessings. Amen. So how can we experience being overtaken by blessings? Nais po ba natin ma-experience yung overflowing na pagpapala? Naniniwala po ba tayo dito? Amen. So punta po tayo sa first point. For us to experience being overtaken by blessings, first, we must let go of control. Sabi sa Leviticus 26:3-4, if you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops, and the trees their fruit. So pag pumasok
or para pumasok ang blessing sa buhay natin, kailangan nating matutong mag-let go. Material things man yan, minsan big opportunities, minsan magandang job offers, diba? Or even dreams or relationships or plans in life. Later on, masasabi natin, kaya pala nawala. Kaya pala na-miss ko yung opportunity. Kasi may mas better palang inilaan ng Panginoon para sa atin. Sometimes we tend to take control of our lives. No? Ang iba sa atin, marahil, tingin natin kaya natin i-manage yung day-to-day na ginagawa natin. Minsan, we want to rush things. Baka nagmamadali tayo. Kaya nami-miss natin or hindi natin na-experience yung and overflowing blessing. Minsan, the moment we drop off everything in our lives, minsan, sa point na kailangan nating pasandaling tumigil, magpahinga, that's when we realize na ang dami palang blessings around us. Pwede tayong magtrabaho ng maigi, mag-work hard, di ba? Mag-aral tayong mabuti, magplano. Pero, may mga resulta na galing sa sarili natin, effort. Tama po? Pero, meron ding mga resulta na galing sa Panginoon lamang. For example, ang students, nag-aaral, may exam or may board exam. Despite napagpupuyat sa pag-aaral natin, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng presence of mind, ng knowledge, ng wisdom, no? Para ma-accomplish at masagot natin ang tama ating mga test. Kung fresh grad ka man, ikaw and you're looking for a job, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, magugulat ka ang daming offers. No? We hear stories na yung iba po parang sharing is yung today or mas mahirap maghanap ng trabaho nowadays, di ba? Kailangan, normally may experience na. But the moment we trust in the Lord, magugulat kayo, opportunities after opportunities will come. Ikaw pa ang mamimili. For single parents, alam natin, budgeted yung ating expenses, yung ating income. Pero as long as we're faithful in giving of our tithes, help comes in unexpected ways. Iniwan mo yung trabaho kasi tinawag ka na ministry or sabi ni pastor, mag full-time ka na. Diba? Magugulat ka when you responded to the call of God. Overflowing in provision. I'm not saying na mag-full-time po ako. No. Pero, what I mean is, if gusto nating maranasan yung tunay na breakthroughs sa ating buhay, we must take heed to the call of God and we must obey. And surely, goodness, blessings, favor, mercy will follow us. Diba? Sabi nga sa kanta nila, Kuya Ken, your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. So, your goodness is running and running after me. Amen. So, magtiwala tayo sa timing and ways ni Lord. At hayaan natin na siya mismo ang magpaulan ng blessings. Parang ulan, 'di ba? Hindi natin 'to kayang gawin. Hindi natin 'to kaya i-create. Sino pong kayang gumawa ng ulan? 'Di ba? Hindi. Pero tulad sa farmers, they can prepare the soil. Pwede silang maglagay ng seeds of the plants. Pero only God can give the rain. Hindi mo hawak ang outcome ng iyong ginagawa. Pero hawak ito ni Lord. Trust God's timing. His blessings are always on time.
Hindi to nauuna, hindi to nahuhuli. It's always on time. Laging nasa tamang panahon. So letting go of control means obedience to God. Let us instead make time, strengthening our devotion, our quiet time, no? Let's strengthen our deep connection with God. Let us hear and obey God's word. Para ma-experience natin yung spiritual breakthroughs. Victories after victories. Yung true peace. We want transformation in our lives. We want renewal of our minds. No? Let's insert God in our lives. Amen po. Kapag tayo ay nag-obey at nag-surrender sa Panginoon, He replenishes our strength. He opened doors of opportunities. And obedience is trust. Ang trust kay Lord, lagi may kapalit na rest. Di ba? Napag-aralan natin ito nung nakaraang month. And obedience brings overflowing blessings. Hindi lang para sa iyo, kapatid. But maging maaring sa buong sambahayan mo, maging sa relatives mo, sa mga kaibigan mo. Because you cannot contain. Overflowing. Ganon katapat ang ating Panginoon. Amen po. Sabi din sa Jeremiah 17, verse 7 to 8, "But blessed is the one who trusts in the Lord, and they will be like a tree planted by the water." So nandun ang kasaganaan, nandun ang stability, nandun ang overflowing. You will always yield fruit. Amen po. So letting go of control, you don't have to manufacture rain. You don't have to create rain. But you trust the rainmaker. Stop controlling your life. Start obeying. And see God's blessings pouring down. Stress comes from control. But breakthrough comes from surrender. Let go and let God. Amen? Amen. Number 2. So, nag-let go tayo ng control. Next is make room for the new. Say, make room. Make room. Amen. Sabi po sa Leviticus 26 verse 10, "You will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new." So, God's blessings are not just enough. Hindi lang siya sakto. They are abundant and overflowing. Pero, kailangan, para ma-overtake tayo ng pagpapalang ito, we should make space. Kailangan gumawa tayo ng room para paglagyan ng mga blessings na ito. Sometimes we hold on to our old harvest, di ba? So, ibig sabihin, yung mga past hurts natin, old pains, yung mga habitual sins natin, or old habits in life, wrong mindsets, or even temporary blessings na nagiging hadlang para makapasok ang mga pagpapalang ito. Ang iba sa atin merong old mindset. Sabi natin, ay hanggang dito na lang ako. Kontento na ako sa ganitong blessing na ito. Yung iba sinasabi, okay na to. Pero si Lord, mas higit pa ang nakalaan para sa iyo. Minsan, puno pa ang puso't isipan mo ng mga baggage ng nakaraan. Kaya hindi ka makamove forward. Kung hawak-hawak pa rin natin ang mga old ways na ito, paano papasok ang bago? So si Peter, 'di ba, siya po ay fisherman, 'di ba? And as a fisherman, alam niya po kung
paano ang tamang pangingisda. And yung the right timing kung when to catch fish. Usually, sa gabi, di ba? And, di ba, sa Luke 5, nakita natin ang storya niya na nang siya ay nangisda, wala siya nakuhang huli, siya ay napagod at gusto na umuwi. Pero despite that, nang sumunod siya kay Jesus at hinihulog niya ulit ang kanyang lambat, halos mapunit ito sa dami ng kanyang huli. Siya ay sumunod kahit tingin niya na parang walang sense. Kasi nga, yung timing hindi na aakma. It seems na walang mauhuli sa ganon. Pero sumunod siya sa Panginoon. So obedience opened the way for an overflow of blessing, higit pa sa kakayanan at effort nila. Sabi rin po sa Isaiah 43:18-19, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing." Sabi rin po doon sa Proverbs 3:9-10, "Honor the Lord, then your barns will be filled in overflowing." Amen. So, example lang po, bali sa amin, sa bahay, meron po akong parang cabinet, di ba? So ito, punong-puno pa ito ng lumang damit. So, ilang beses na ako sinasabihan ni Mama na magtanggal na ng mga lumang damit. Bakit? Kasi, yun yung kasanayan ko. And very comfortable pa rin ako using it. Kahit butas-butas na siya, yung iba, parang bacon na yung mga kwelyo. Diba? But still, nandun siya. And kahit sa dami ng damit, paulit-ulit yun yung ginagamit. Hanggang sa kumupas. Sino rin po ba dito yung ganon? So kung puno ng lumang damit, paano malalagyan ng bago? Diba? We keep holding on to our past failures and pains na nagbablock sa future opportunities natin. Ano yung wineskin principle? Diba? God cannot pour new wine into old wineskins. So obedience makes space for the new. And when there is room, God's blessings will overtake you. Greater, fuller, and beyond expectation. So as we make room for the new, let go of sins and secret habits and embrace God's holiness. Release bitterness and past hurts. Ano pong sabi? Receive God's healing. Humble yourself before God. It opened doors to new opportunities. And declutter your heart storage and make space for God's blessings. Amen po? Are we learning? Praise the Lord. Dito po tayo sa huling point. Basahin po natin. Prioritize God above all. Sabi sa Leviticus 26 verse 12, "I will walk among you and be your God, and you will be my people." Sabi rin doon, "Come near to God and He will come near to you. And anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them." So the greatest blessing pala ay hindi tungkol sa wealth natin. Hindi tungkol ito sa mga possessions natin. Hindi ito tungkol sa kung anumang properties ang meron tayo. Or anumang assets ang meron tayo. But the greatest blessings is God Himself walking with you. God Himself being with us. And obedience means saying, "Lord,
Ikaw ang number one sa buhay ko. Walang makakahigit sa'yo. Diba? Yun yung mga, usually sa mga songs natin, diba? Ikaw ang King of Kings, Lord of Lords. You are above all things. Diba? And when we put Him first, blessings don't need to be chased. They overtake you. Katulad ng bata sa isang mall, 'di ba? Hindi siya nag-aalala kung meron siyang pera or kakainin as long as kasama niya yung parents niya. Tama po ba? Kapag andun yung presensya ng parents niya, laging may peace. Kahit matulog sa gabi, 'di ba? Pag nandiyan yung magulang, alam mong secured ka. How about sa breadwinner, for example? Minsan, kahit gano'ng kaliit or kulang yung sahod, pero ramdam natin yung pagpapala ng Diyos. Hindi tayo nagkukulang. Dahil alam natin na kasama natin ng Diyos. So, ganun din tayo. Ang mga pagpapala, kung wala ang presensya ng Panginoon, ay walang kabuluhan. Pero kapag siya ang inuna natin, kailanman, hindi tayo magkukulang. Presence is better than presents. Gets po natin? And the greatest blessing is not what's in your hand, but who walks beside you. And that is Jesus Christ. Amen. Kung titingnan po natin yung story sa Bible, for example, si Joseph, di ba? He was betrayed and sold as slave, di ba? And nakulong siya kahit wala siyang kasalanan. But he remained faithful to the Lord and obedient. He was tempted, di ba? Sa palasyo, sa kulungan. But nakita na yung pabor ng Diyos sa kanya, nung jailer. Because he put God first in his life and blessings overtook him. Anong nangyari sa kanya? Siya yung naging second in command sa Egypt. Naging instrumento siya to save a nation and his own family. Amen po? So, hindi niya chinase yung blessings. Prioritize niya si Jesus. And he was overtaken by favor, by blessings, by provision, by possessions. Kay King Solomon naman, di ba? Sinabi sa kanya ng Panginoon, ask whatever you want. Pero instead ng wealth or power ang hingin niya, ang hiningi niya ay wisdom. Para mag-govern niya yung people of God. Dahil he prioritized God, blessings overtook him as well. Siya ang naging pinakamatalinong hari, dumating ang yaman, kapangyarihan at kapayapaan. Kahit hindi niya ito hiningi. So blessings flow and will follow beyond what you ask if you will only obey. Amen. Sabi sa Psalms 84 verse 11, no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. And come near to God and He will come near to you. Sabi sa James 4:8. Sabi rin pong ganun, anyone who loves me will obey my teaching. We will come and make our home with them. So in prioritizing God above all, put God above career, relationships, and possessions. We should choose devotion over distraction. We pray before pressure. Let us choose worship over worries. And when we put God first,
everything else falls into place. Amen po ba? Na-convince po ba tayo? For us to experience the overflowing, no? Para ma-experience natin to be overtaken by blessings, ano yung una? Let go of control, make room for the new, and prioritize God above all. Amen po. Conclusion na po tayo. Ang bilis? Ang bilis po ba? Basahin po natin. Unlocks blessings. Not just hearing, but doing. Not just believing, but following. God promises that when we follow His commands, blessings don't just come, they pursue us. Amen. Amen po ba doon? Not just hearing, but doing. Not just believing, but following God. And He promises that when we follow His commands, blessings don't just come, they pursue us. Amen. Rain comes when you let go of control. Harvest overflows when you make room for the new. And God's presence fills you when you prioritize Him above all. Stop chasing. Start obeying. And let blessings overtake you. Amen po ba doon? Amen.